Guys, walang inig yung manubela oh. Ito talaga yung mararamdaman mo pagka stuck yung motor. Oops, rough road. Dito natin mararamdaman yung shock ni Aerox. Ito, napakaangas ng likod nyo. Hindi mangangalay din yung mga kamay mo kasi yung pinaka manubela nya saktong sakto lang sa kamay natin. Angas din ang click natin guys. So kahit pa paano 125 lang yan, pero yung tune nya parang 150cc. Tapos pagka nakasakay ako dito parang nagmumukhang bata ako kasi napakalaki ng motor. Okay Aerox na tayo guys. Tara bili na tayo ng Aerox. Tignan nyo mabuti fuel. Wow. Oops, bago ka magpatuloy sa aking video, nais ko lang ipaalala na ang pagmamotor ang naging inspirasyon ko upang magbahagi ng aking kaalaman at karanasan tungkol sa mundo ng motorsiklo. Mahilig din ako sa travel adventures, kaya kung gusto mong mag-enjoy at may matutunan sa bawat panonood, huwag kalimutang mag-like, share, comment at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Okay guys, ito na yung Aerox ni Bossing Anne at itetest natin kasi wala pa susi dito. Ayan. So boss, ano yung pakiramdam mo sa motor ko boss? Mabigat. So ito, itetest natin ditong Aerox kasi gusto kong matry and ngayon lang tayo makapagmaneho ng Aerox version 3. So gagamitin natin itong motor nya pupunta dun sa signage ng Blue Water. I-observe natin yung performance, tapos yung mga brakes, power nya. And ito, meron siyang bago dito. Para siyang naka-forged carbon. Nabago na rin yung kanyang panel. Kasi 'di ba dati nasa loob. So ngayon, medyo labas na siya. Ito. Wow. Ganda. Tapos naka-bar end side mirror. Ito naka ano siya. Stock to. Nilagay niya lang na cover. Naninibago tayo dito. Wow. Okay, so unang sakay. Wow. Wow. Sporty yung datingan niya. Malambot yung upuan. Yun yung unang napansin natin. Sa preno, medyo makapit naman. Ayan. Sa acceleration niya, since nasanay tayo sa motor natin kasi naka sidings tayo, sabihin ko na lang na nasa 8/10. Tapos sa likod naman, matagtag talaga yung shock. Kung naririnig nyo yung boses ko, ganun siya katagtag no. Sarap guys! Ay! Sarap ng Aerox. Sa cornering, ang ganda ng handling niya. Kulang lang to sa sa sidings, lalakas pa to. Sa brake sa likod, ang lakas. Grabe, solid. Ang sarap gamitin. Ganito pala yung feeling. Siguro mas masarap gamitin yung SP version nito. Wow! Grabe, ang sarap. Ganito pala yung feeling guys ng may Aerox ang saya. Satisfied naman tayo sa niya, sa riding position niya. Kasi yung height natin nasa 5'8". Tapos yung pinaka handlebar niya saktong-sakto din sa kamay natin. Hindi siya maliit, hindi siya malaki, saktong-sakto lang. Hindi naman tayo makapagpatakbo ng dito, mabilis kasi syempre paikot-ikot yung daan. Motor pala ni Bossing Anne itong Aerox. Sabi ko sa kanya, nagbabalak akong bumili ng Aerox 155 na version 3. Gusto kong masubukan ito, itatry ko yung motor niya. At okay lang, pati sa upuan, napakalambot. Siguro mas maangas pa to kapag may pa-racing seat. Sa tunog niya naman, sakto lang. Same pa rin sila ng NMAX na 155 B3. Ganon na ganon yung vibes. Wow, lakas ng brake guys. Naninibago ako dito sa brake nito. Ganda gamitin sa bangkingan. Tapos kapag magra-ride ka, ganitong lugar yung pupuntahan mo medyo may pagka-aggressive kasi yung riding position mo sa kanya. Kaya yung iba na-overwhelm sila sa sitting position niya. Pero tayo naman, since
nakagamit tayo ng mga KTM Duke Sniper 155 na aggressive talaga yung position niya, eh talagang hindi na ako maninibago. Pero kapag ka ganitong ano, yung daan hindi pantay, mararamdaman mo talaga na tumatalbog. Ayan, eto, this way to Blue Water. Okay, dito tayo guys. Wow, dito tayo papasok. Napaka solid dito. O yan o, kung taga ano kayo, taga Bagao kayo, punta kayo dito. Ang ganda ng view. Tapos pababa yung daanan. Sabi ni Bossing, itong Aerox nya, pagka naka full throttle ka daw, mabilis maubos yung kanyang gasolina. Ayan, wow, grabe, napakaganda ng view dito Bossing. Napakaganda ng view dito. Blue Water. Tapos, mayroon pa bang magandang spot dito na ano? Wala na, yan lang. Ayan lang. Wow. Kasundaan, pupunta yan sa baba. Tapos, wala nang daanan dyan boss no? Wala na. Doon lang, iikot na. Oo. Papuntang Gataran. Hindi. Eh, saan din yung daan papuntang Gataran dito boss? Diba, doon sa kabila, yung nagpasukan natin doon sa kwan. Tapos, dadaan yun ng... Lantan nga, Gataran tapos, iigot ulit. Ah. Tapos, yung next na ano natin, San Jose. Oo. Oh, sige. Mauna ka din, bossing. Boss, kumusta yung click ko, boss? Smooth? Ayan. Grabe. Malakas daw guys yung click ko. Bali yung combi kasi natin dyan, naka 910 tapos naka 1K boat spring kaya smooth siya. Tapos sabi ni boss, yung dating motor niya ay naka-click din siya. Kaya hindi na siya naninibago. Okay ah. Aerox na tayo guys. Tara, bili na tayo ng Aerox. Tapos gusto ko kapag may bago tayong motor, siyempre ibiyahe ko ng ano, baler, di ba? Magbaler tayo. Konting tune na lang sa CVT nito, lalakas to. Ito palang RPM nya, dito mo na siya makikita. Up to 10,000 RPM. Tapos dito naman sa gilid nya, ito naman yung fuel gauge nya. Sa gitna, yun naman yung trip A, trip 1, trip 2. Lakas ng brake. Mas gusto ko tong ano, riding position nito kaysa dun sa NMAX 155. Kung ako lang kasi medyo nakatayo yung katawan mo. Pagka makita ka ng mga tropa mo tapos naka Aerox 155 ka, kita ka nila, tara ride, let's go. Maganda rin pala yung ganitong side mirror. Yan oh, ayos din pwede tayo bumili ng ganitong side mirror din oh. Ito talaga yung mararamdaman mo pagka stuck yung motor. Ma-smooth yung makina, tapos hindi masyadong maingay. Katamtaman lang yung ingay niya. Wala kasing straight na daan para matesting sana natin yung ano niya, performance niya. Pero meron akong nakitang Aerox 155 B3 na nag-test siya, tapos sumagat siya ng 118, 120. Di ko lang sure kung nakapanggilid yun. Tapos pagka nakasakay ako dito, parang nagmumukhang bata ako kasi napakalaki ng motor. Itong windshield niya sa harapan, pinalitan niya na pala. Kaya parang naninibago ako sa itsura niya kasi dahil dito sa windshield na nilagay niya. Kasi halos parehas lang sila nung ating click na naka digital. Then ito kasi is nakatayo talaga yung pinaka panel meter niya. Unlike yung sa atin na medyo nakahiga. Diretso ka na. Ayan.
So maganda dito guys kasi ano siya, makokontrol mo talaga yung pinakamotor. Hindi yung ikaw yung kinokontrol ng motor, ikaw yung kokontrol dito sa pinakamotor kasi malaki siya. Tapos hindi mangangalay din yung mga kamay mo kasi yung pinaka manubela niya saktong sakto lang sa kamay natin. Ayan. Yung body position natin, ano siya, masasabi ko dito, ma-rate ko siguro mga nasa 7/10 kasi sa akin satisfied kasi ako, pero yung 3 ibibigay ko na lang dun sa mga hindi satisfied. Para sa akin lang 7 yung rate ko dito kasi ramdam ko din pa rin yung medyo pagkangawit ng likod natin, pero hindi naman ganun ka big deal na masakit yung likod natin kasi syempre dating masakit na kanina pero ngayon kasi is parang mas mabilis ko siyang maramdaman, kaya yun, 7/10. Paunahin natin si Kuis. Yun, solid. Angas din ang click natin guys. So kahit pa paano 125 lang yan, pero yung tune nya parang 150cc. Namnamin natin ang sarap ng pagdadrive ng Aerox. Pagka ganitong mga maliliit na butas-butas, hindi mo mararamdaman kasi makapal yung kanyang gulong, which is naka 110 sa harapan, 110 by 80 yata, by 14. Tapos sa likod naman 130 or 140, 140, parang ganun siya kakapal. Ayun. Para makuha mo yung medyo relax na position mo dito guys, medyo iyuko mo ng konti yung likod mo. Tapos medyo magkuba ka ng konti para yung bigat mapupunta sa bewang mo. Same sila nung Sniper 155. Guys, walang nginig yung manubela Walang nginig. Ayun wala siyang nginig. Same sila nung Sniper. Hindi siya nagbawabol. Ayun pababa to ayan. Pero wag nyong gagayahin tong ginagawa ko kasi nag-iingat naman tayo cornering. Yun napakaganda ng view dito guys Basta pagka makakabili tayo ng Aerox, i-ride natin kaagad sa malayo para matesting natin kung hanggang saan ba yung kakayanin ng Aerox B3. Oops, rough road. Dito natin mararamdaman yung shock ni Aerox. Ayan. Aray ko. Sakto lang naman. Sakto lang kapag ka mag-isa mo. Okay lang. Kaya naman. Manageable yung kanyang pagkakatagtag. Dito. Pagka medyo mataas yung lubak, yun talaga. Sa harapan, okay na okay yung suspension niya. Bagay talaga dito sa motor na to, may top box. Pagkalagpas ng 6,000 RPM, lumalabas yung BPA niya. Ito palang niya, tank capacity niya sa fuel niya ay 5.5 liters. Medyo malayo-layo na rin yung mapupuntahan mo nito. Ito yung kay Servico Baggao. Dito pala yun. Kompleto rin sila dito. Okay, katatapos nating na-ride itong Aerox 155 na version 3. Silipin lang natin kasi medyo madumi dito na parte Ito yung ECU nya So natatalsikan siya ng putik. Ayan, tapos sa nya naman, front shock nya hanggang dito. Yung kain ng suspension nya. So may natitira pang 0.5 inch. Ayan. Sa baba wala naman na masyadong dyan sa baba. Medyo maluwag. Pwede kayo maglagay ng extra na busina. Tapos
Dito naman pwede kayo maglagay ng mini driving light sa kanyang tipos, or pwede kayo maglagay ng bracket dito. Tapos dito meron may lagayan pala dito ng bracket nya kapag maglalagay kayo ng top box. Ito pinakita ni kuya sa atin, dalawa itong tornilyuhan nya dito, kaya safe pala maglagay ng dito top box bracket. Bali dito na lang siya imamount dito sa pinakalikod nya. Then ito sa kanyang signal light, naka LED. Ito napakaangas ng likod nya, itong pinaka tail light nya. Parang inadapt nya yung tail light ng Sniper 155 at R1. Ayan, same sila. Tapos ito lang yung isa sa napansin ko na part, kasi medyo tabingi yung kanyang rear fender. Pwede namang i-adjust dito. Ayan, may dito, may tornilyo dito, luwagan nyo lang, tapos pihitin nyo pa ganun sa sa right. Kasi mga ibang nakikita kong Aerox ganito talaga tabingi. Sa shock nya naman, ito naka dual shock. Ito naman masyadong sakto lang naman yung kanyang side stand. Di naman ganun kalakihan, di rin ganun kaliit. At merong rubber dito para kapag kayo, side stand kayo, pataas nyo, kahit biglain nyo, hindi tutunog. Tignan nyo ayan o, di ba walang tunog. Center stand nya, ayan, napakalaki ng center stand nya, pati yung spring malaki din. Tapos maganda dito, mayroon siyang flap guard. Ito parang yung sa Honda Click din natin, ito is rubber siya. Ayan, pwede din palitan para mas mas matakpan yung pinaka engine, hindi matatalsikan ng putik. Ito yung kanina na napansin ko, naka forged carbon, same sila dito sa harapan. Ayan o. Tapos yung kanyang packet, silipin natin. Yun, medyo may kaliitan. Try natin nung cellphone ko, ito is 6.7 inches. Try natin. Yun, kasya. Bali itong cellphone na to is Poco F7 Pro 512, fully paid. Lagyan natin. So yung kanyang dito, port ay type C na. Ayun type C. Kaya kapag iPhone yung phone nyo, pwede kayo mag-charge dyan. Tapos silipin din natin yung kanyang gas tank. Ayan, fuel. Diba? Napaka high tech. Isa pa. Tignan nyo mabuti fuel. Wow. Ito is meron siyang 5.5 na tank capacity. Yan, malayo-layo rin yung mapupuntahan nyo dito. Tapos yung seat nya, ito naman yung laman ng seat nya. Dito yung kanyang battery. Yan. Tapos ito, medyo malaki din yung compartment nya. 25.5 liters to. Malalim. Kasya dito yung full face helmet na nakabaliktad. Tapos dito wala na kayong makikita. Guys, ito yung may-ari, Ane TV. Search nyo sa Facebook, follow nyo. Ito yung sikat na vlogger dito sa Cagayan, dito sa amin. Suportahan natin. Check natin yung panel meter. Ayan, yung makikita natin dito, trip 1. Dito yung kanyang menu. Ayan. Trip 2, trip F. So hindi naman to magti-trip F kapag may may gasolina pa. Fuel eco, average fuel per liter. Ayan ang tipid 41 km per liter. Yung average fuel per liter niya. Battery 12.9. Start natin. Ayan. So pagka-start natin, ayun 14.2. So yan yung normal na charging ng Aerox. Tapos kill switch, ito ayun, gumagana yung kill switch nya, huminto. Tapos ano pa ba? Trip, ito yung trip nya, 199. Yung sa oil nya pala. So yung odo nya is 12,020 kilometer na yung natatakbo nya. Tapos dito sa gilid nya, ito yung kanyang RPM gauge. Tapos dito naman yung fuel gauge. Ayan. Tapos sa taas, yung clock. Yan lahat yung makikita nyo dito sa
Aerox B3 na 155 standard. Wala siyang wala siyang beam pass. Ayan, wala. Pero pwede kayo magpa-customize kung gusto nyo, palagyan nyo na lang. Tapos sa mga button niya, ito, crispy naman siya. Madaling ma-access, pati sa busina, napaka-cute. Tapos dito naman sa ating hazard switch, ito meron siya. At tinanggal ni bossing yung kanyang side mirror, nag-bar end siya. Ito. Boss, hindi ba bawal to? Ito? Hindi bawal to? Akala ko bawal eh. Maganda. Maganda. Ito, napakaangas ng kanyang windshield. Tapos yung kulay nito, parehas sila nito. So bali, ito is cover lang to, boss, no? Itong nilagay mo dito. Pang Aerox. Ito palang brake niya, hindi pantay yung pagpiga mo dito sa likod tsaka dito sa harapan. Sa harapan medyo lubog. Ayan. Pero sa likod, ito konting pitik lang. Kaya naninibago tayo kanina. Medyo matagtag lang itong likod niya, pero all goods naman kasi bumawi naman sa upuan, napakalambot. Oo, dito lang sa rear. Di ko lang sure dito sa OBR seat kung okay nga ba, pero feeling ko okay siya. Try nating sakyan. Ito, try natin. Ayun, relax nga. Medyo may pagka mataas yung position niya kapag nakahangkas ka, tapos yung rider ito medyo mababa siya. Pero bagay dito sa upuan mo, Kuys, ipa-racing seat mo to kasi nagpapababa ka dito pagka nag-brake ka, di ba? Pa-racing seat mo, mas komportable kang umupo dito. Ayun, parang na-encourage na tuloy akong mag-Aerox kasi PCX yung first na choice natin at na-testing natin ito. Maganda naman yung yung performance niya, tapos okay din yung handling niya sa akin. Saktong-sakto pati yung pag-upo natin. Kung isa kayo sa subscribers ko since Sniper 155 pa yung motor ko, sana mabigyan nyo pa ako ng isang option pa kasi talagang pinagpipilian ko ay PCX yung isa, tsaka ADV. Wala sa choice natin yung Aerox, pero parang mas maganda yung pakiramdam pala sumakay sa isang Yamaha Aerox na motor. Yun lang. Ayun guys, this is Boss Phantom Speed. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos. Once again guys, this is Boss Phantom Speed. Ride safe and God bless.